napansin natin na mayroong leak sa ating headers o dyan sa may parting head gasket ng ating makina. So guys, ipakita ko sa inyo kung saan natin nakita yung pinakang sinasabi ko na leak. Ito na yung sinasabi kong leak. Ayan, sa parting kaliwa to ng makina, dito sa may butas check natin. Ayan, pagka binuksan mo yan, ayan kung nakikita dito. Eto guys, papasok na yung ating motor sa loob. Ayan si sir, yun so hindi tayo pwedeng mag vlog sa loob, dito lang tayo sa labas. So guys, ito pala yung binayaran natin. Ba't pala ako nag sports mode? Umulan nga pala, dapat rain bomba daw. Nangyari pala guys, yung torque dito sa ating headers, ayun, imbis na 11 siya, ay lahat dito sa bandang kaliwa daw mga 6 na tornilyo yun. Papunta tayo ngayon ng Kawasaki dito sa may San Jose del Monte, Bulacan. So yun na nga, meron tayong napansin at saka meron tayong issue sa ating headers dito sa ating makina. Wait lang, nagpasan na natin. So yun, napansin natin na mayroong leak sa ating headers o dyan sa may parting head gasket ng ating makina. In-expect na natin yan na mangyayari talaga to sa ating ZX4RR, kasi nga halos lahat yata ng karamihan lang ng may mga ZX4RR ayun, merong leak sa sa headers. Nung una hindi ko napapansin kasi hindi naman talaga siya kapansin-pansin. So meron na ako nakita sa Facebook na video, tapos tinuro niya doon kung paano makikita yung leak sa headers nitong ating ZX4RR. So nung nakita ko yun, na-curious ako, chinek ko yung itong ating big bike. So yun, doon natin nalaman na meron talaga tayong nag-leak na oil dyan sa may parting head gasket. Hindi natin alam kung maluwag lang o talagang may problema itong ating makina. Yung odo natin ayan 3,670. So siguro lumabas yan ng mga bandang 2,500 o mga 3,000 na tinakbo na natin. Hindi ko naman tinapapansin kasi medyo nakatago So guys, ipakita ko sa inyo kung saan natin nakita yung pinakang sinasabi ko na leak. Isingit natin dito sa video. So guys, ito na yung sinasabi kong leak. Ayan, sa parting kaliwa to ng makina, dito sa may butas check natin. Ayan, pagka binuksan mo yan, ayan kung nakikita dito sa camera. Ayan, meron talaga siyang leak. Ayun So ayan, yung part na yan, yung medyo ma-oil na yan guys. Yan, nandyan yung leak nya, nakatago. Ayun diba, kitang kita. So dyan natin nakita yung parte na mayroong leak. Konting-konti pa lang naman, pero syempre dapat maagap tayo. Ang maganda lang talaga dito sa kasa natin, dito sa may San Jose del Monte, Bulacan, approachable sila. Kasi nung time na nireport ko, kasi nung nakaraang araw lang yun, ang nangyari, nung nakita ko yung leak, sabay nagchat agad ako sa kasa natin. So yun, ang reply agad nila, daling ko dun yung unit natin, itong ating ZX4RR, para ma-inspect nila, tapos magawa nila ng solusyon kung anong dapat gawin. So wala silang ibang sinabi kung hindi ganun lang agad. Di ba? Kaya medyo panatag din tayo kahit paano. Kahit nakas yung bili natin dito, under warranty pa rin naman tayo ng 3 years. Ang maganda pa doon, wala tayong gagastusin. So sinabi nila na sagot lahat ng kasa yun, wala tayong gagastusin. Tapos sa inspection, kung makita na i-reseal lang siya o kaya papalitan ng head gasket, yun na nga, sagot nila yung lahat ng gastos, wala tayong gagastusin. Yun lang yung maganda sa kasa natin.
Hindi tayo pinapabayaan. Nasa 3,600 na rin yung ating auto. Isasabay na natin yung second ano niya, change oil. So nakunta ko na din yung kasa kung anong oil yung gagamitin natin. Yun pa rin yung Motul 100. Hindi ko lang masyadong kabisado. Yung oil pa rin dati na ginamit natin. Meron pa rin akong tirang oil eh, na kalahati. So dapat sana dalawa lang yung bibili natin dito sa kasa, dalawang oil, kasi meron pa tayong kalahating litro eh. Nagamit ko na, hindi ko na rin naipakita sa vlog. Konting-konti lang naman, pero syempre wala na siya sa kalahati. Kasi nga yung nagdilik na nung time na mayroon ng leak, nagdagdag ako ng konting-konting oil lang. Tapos yun na nga, isasabay na natin yung ating second change oil. Nagpakot na rin ako kung magkano yung ating magagastos para sa ating second change oil. So mamaya i-reveal natin kung magkano yung magagastos natin dito sa pagpapa-change oil natin sa ating ZX4RR. Tinawan tayo ni brother, naka-Dominar. Shoutout tayo boss. Nakalimutan ko na palang mag-gloves, ayan, dahil sa sobrang lapit lang din naman ang ating pupuntahan. Ayan, nakalimutan na natin mag-gloves. Magda 9:30 pa lang ng umaga. Nasa ano na tayo banda eh, Towerville. Medyo traffic lang talaga dito. So yun guys, mamaya i-update ko kayo kung anong magiging resulta ng kanilang pag-inspection dito sa ating tagas ng ating head gasket. Hindi ko masabi kung malaking issue ito sa ZX4RR ng Kawasaki, pero yun nga, ano naman nila eh, tinutugunan naman nila yung mga ano natin, yung mga report natin kagaya nito. Kumbaga hindi tayo pinapabayaan ng kasa. Guys, para sa mga kasamahan natin dyan na nagmamayari ng ZX4RR, baka meron kayong experience na ganito na sa akin, paki-share nyo naman, paki-comment kung paano ginawa nyo. Ito guys, nandito na yung Kawasaki sa kaliwang banda natin. Yeah. Oh, ay meron ding ZX4RR dun oh, sa loob. Okay, tayo sa taas. Okay, let's go. Eto guys, papasok na yung ating motor sa loob. Ayan si sir, yun o. So hindi tayo pwedeng mag-vlog sa loob, dito lang tayo sa labas. Yes. Okay, update ko kayo mamaya guys. So yun guys, ito na yung ating motor. Ayan, nandito yung ating sobrang oil oh. So ayun, nagawa naman nila yung ating problema dito sa ating ZX4RR, yung leak niya sa head gasket. So ayan, dito yun oh. Oo nga boss, okay lang po. So dito makikita yun. Binidyo ko na lang sa cellphone ko, ipapakita ko dito kasi may flashlight yung cellphone ko. Dito madilim kasi. So guys, ito na yung na-reseal na nila itong ating leak sa gasket. Ayan, nawala na yung bakas-bakas. Yan, nakita naman na bagong seal na yan. Ayan o, check natin. Ayan, ayan siya. So ayun, magkwentuhan tayo pagka maandar na tayo mamaya. So guys, ito pala yung binayaran natin sa ating second change oil. Ayan, nasa na ba to? Ito, 4,714 lahat yung ating binayaran. So tatlong oil yun, isang oil filter, tapos yung mga dagdag na mga gasket gano'n. So yun lang naman. Yun o, meron akong garter dito na pang ipit nitong mga pwedeng ilagay dito sa ating upuan. Yan o. Nice na yan. Alright, tingnan natin kung may pagbabago ba sa ating ginawang pagpapa second change oil. Sarap. Wuhay! Ano ba yan? Ano ba naman
mukhang ulan to. So yun guys, na-resolve ba yung ating problema sa ating leak sa ating head gasket, yung oil leak. So ayun, agad namang ginawa ng kasa dito sa Minuyan branch, kung saan natin kinuha itong ating, o kung saan natin nabili itong ating big bike. Siyempre sabay na rin yan sa ating second change oil, para isahang isahang trabaho. Medyo traffic lang dito. Ba't pala ako nag-sports mode? Umuulan nga pala. Dapat rain eh. Bomba daw. Bagong change oil to. Kaya ayos na ayos. So ayun, salamat sa Minuyan branch, Kawasaki, at ginawa na agad ng paraan yung ating problema. So ang nangyari pala guys, yung torque dito sa ating headers, ayun, imbis na 11 siya, ay lahat dito sa bandang kaliwa daw mga 6 na tornilyo yun, ay nasa 3 lang daw yung torque. Ay grabe, talagang maglilig talaga yung natin ito. Maglilik yung oil dito sa ating headers, sa may head gasket. So yun naman daw talaga yung tanging paraan na gagawin nila. I-check nila, tapos inireseal nila, tapos yung torque yun hinigpitan nila. Check naman daw nila yung gasket natin, yung head gasket. Okay pa naman daw, wala naman daw problema. Kaya ang ginawa nila, nireseal nila. Tapos yun nga, yung torque inayos nila, ginawa nilang 11, yung 6 na tornilyong maluluwag. So yung iba naman daw sa bandang kanan, okay naman daw, may higpit. May video yung pinakita sa akin sabi ko nga kung pwede kong mahingi para isasama ko sa vlog ko sana. Siyempre para makita nyo rin at may share ko rin sa inyo, lalong lalong na doon sa mga nagpaplanong bumili ng ganitong big bike. Siyempre may issue nga itong ating ZX4RR. Ayun nga, hindi na pwedeng ibigay sa iba yun, kasi sa loob ng kasa kinunan siyempre protection din nila yun, baka mamaya magkaroon ng problema. Pinakita naman sa atin, napanood ko naman yung video. So tiwala naman tayo sa ganong senaryo na nila, paggawa nila sa ating big bike. Kahit na hindi natin nakikita yung paggawa, siyempre alam natin na maayos naman talaga yung pagkakagawa, kasi kasa yan hindi naman yan gagawa ng ikakasira nila yung Kawasaki. Kahit walang video at least nasabi ko ng maayos dito sa ating vlog yung tungkol dito sa issue ng head gasket natin. Wala na tayong kaba-kaba siguro ngayon, kasi na-address na yung problema natin dito sa ating big bike. Yun lang yung maganda sa kasa sa Kawasaki, talagang hindi ka pababayaan re-resolvehin nila yung problema na nararanasan ng buyer nila, ng kliyente nila. Kanina pala umuwi ako sa bahay habang naghihintay, kasi malapit lang naman yung bahay namin dito. Ayan, kinuha ko yung gloves ko kanina kasi naiwan ko yung gloves ko. Umuwi muna ako, kumain, pahinga konti, tapos saka bumalik dito. May mga magto 2:30 na ng tanghali, ng hapon. May ilang oras din tong ginawa, kasi syempre papatuyuin pa nila yung seal na nilagay nila. Ang advice sa atin, natin, tawag dyan, obserbahan. Mukhang hindi pa tayo nag-iinit ng pagra-ride ikot muna tayo ng konti dito sa may likod ng sa may Igay, para makapag pa tayo ng konti, matesting pa natin, kasi yun nga, bagong seal yung ating headers, yung ating gasket. Tapos parang nagugutom-gutom na rin ako. Gusto kong bumili ng merienda. Meron kayang mabibili dito? Whoop.
Lakas ng hangin dito. Parang may bagyo. Putek. Dinisan na lang natin mamaya pag uwi natin. Yun o, basa o. Uy, may banana cue dun. Balik kaya tayo. O sige, doon na lang tayo bili mamaya. Pero ikot-ikot muna tayo saglit. Kaya tayo daan dito na lang. Yeah. Oh, ang daming saging. Itong way na to papunta to ng ano, Padre Pio, kung alam niyo lang guys. Dito 'yon. Pero hindi na tayo aabot doon kasi mukhang ano, tingnan niyo, dilim mo. Parang babagyuhin tayo. I-warm up lang natin itong ating big bike, itong ating ZX4RR. Balik tayo guys, balik tayo. Merong ano dito, yan o, ano ba tawag dyan? Container van for sale, oh. More unit, brand new. Ayos ah, galing. Pwede mo na siya maging bahay oh. Parang yan yung bahay ni Diwata no? Laki rin oh. Magkano kaya isa nun? Oh, may mga kuko pala dito. Wow, astig. Wow, laki ng lubak na yun. Akala ko doon na yung banana cue. Woohoo! Ang ganda sana kung asfalto yung daan dito. Kaso hindi. Kaso may mga butas-butas din eh, no? Kaya dapat alalay lang. Parang dito na yung banana cue kanina. Saan ko ba nakita eh? Magkano po banana cue eh? 8 lang. Thank you. Paano to? Hindi tayo makakahataw nito guys. May stick kasi ito eh. Dito kaya. Hawakan na lang natin. Okay na to. So ayun guys, pauwi na tayo. At dito na rin natin tatapusin ang ating vlog. So guys, meron lang tayong konting favor. Kung nakatulong sa inyo itong ating ginawang vlog, itong ating video, paki-hit naman ng like and paki-subscribe na rin ng ating channel. Dito na tayo, kakaliwa tayo dito. Habak ako. Bomba daw. Hirapan tayo. So ayun lang guys, hanggang dito na lang ating video. See you sa ating next vlog. Calling TV. Hindi tayo makabomba. Bye bye.